Ito ang Honda Supra GTR 150 na isa sa pinaka-the best na underbone motorcycle na 150 category dito sa Pilipinas. Pero ayon sa ating source ay di gaanong bumenta o pumatok ito dito sa Pilipinas dahil sa mga naunang underbone na 150cc like Yamaha Sniper at Raider 150 syempre na dahilan ng low of sales dito sa Pilipinas. At sa paglabas nga ng Winner X 150 ay tuluyan bang mawawala dito sa Philippine market ang Supra GTR 150? Pero bago pa man mangyari yun mga idol ay halina't samahan nyo muna akong mag-review at mag-walkthrough kung ano-ano nga ba ang katangian ng Supra GTR 150. Sulit pa nga ba ito bilhin kesa kay Winner X 150 o hindi? At alamin na rin natin ang presyo nito kung pasok pa ba ito sa budget ng mga Pinoy. Para magsagawa ng review, walkthrough, and price update regarding sa cash and installment nito mga idol ay nandito tayo sa isa sa mga pinagkakatiwalaang motor dealer dito sa Pilipinas, ang Motor Trade Motorcycle Corporation. At dito sa branch nila sa Santa Cruz, Zambales ay samot-sari mga quality, durable at syempre affordable na motorcycle ang mabibili mo dito. Depende sa pangangailangan at kagustuhan mo. Merong Yamaha, Honda, Kawasaki at Suzuki na siguradong di lang forma ang atid nito kundi mas maaasahan mo sa pang-araw-araw na gawain. Para sa iba pang detalye marahil bisitahin ang kanilang opisina at sila ay bukas magmula Lunes hanggang Sabado until 8 AM to 5 PM. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Sugod na sa pinakamalapit na branch ng Motor Trade sa inyong lugar. Kaya wag nang magpahuli, basta motor na sigurado, i-Motor Trade mo na yan. Yeah boy! Welcome to Hajo Moto Vlogs, and this is the Honda Supra GTR 150. Let's go! Unahin natin sa makina na mayroong kargadong 150cc engine displacement, single cylinder with dual overhead cam mga idol, 4-stroke, 4 valves po siya at liquid cooled ang ginamit para sa kanyang cooling system. Pagdating naman sa kanyang fuel system, gumagamit po siya ng PGM-FI o Programmable Fuel Injection na kung saan mas kalkuladong paggamit ng gasolina sa mababa o mataas mang RPM at ito ay may average para sa kanyang mileage na 42 km per liter. Not bad po pang daily use kahit ito ay isang racing tracking motorcycle. Pagdating naman sa kanyang bore and stroke, meron sukat na 57.3mm na merong 57.8mm. Sa kanyang transmission naman, gumagamit ito ng manual transmission na merong 6 na speed gear shifter mga idol. Kung usapang performance ay di rin papakuli, meron po siyang 15.4 horsepower at 9,000 RPM na may peak of torque na 13.6 Nm at 6,500 RPM na kayang tumakbo sa bilis na 100 to 130 km per hour para sa kanyang top speed. Pero sabi ko nga, depende po yan sa hinete, kung kabado o sobrang kamote. At ngayon halina't samahan nyo akong mag-walkthrough para silipin kung ano-ano pa ang meron dito para sa kanyang features at specs. Let's go! Unahin natin sa kabuwang disenyo na merong body design na aggressive sporty look and aerodynamic mga idol. Saktong-sakto pang racing at kahit pang daily use mga idol. At para sa color combination naman, meron po siyang red and black na may minimal carbon lodi sa mga singit-singit nito. At ang kagandahan ng headlight ay nakaposition po sa kanyang handlebar na kung saan sumusunod ito sa galaw mo, mas safe ito lalo na sa gabi. At ito ay gumagamit ng separate high and low LED lights. Dito naman sa kanyang unahan ay bubungad ang aggressive front head with carbon lodi and minimal decals. Pagdating naman sa kanyang disenyo ng signal lights ay singkit ito na parang isang chinito na gumagamit naman ng peanut bulb. Sa front fender naman ay napakaganda ng decals nito na merong kulay na gray and black. Pagdating naman sa kanyang suspension sa harapan, meron po siyang telescopic fork with disc brake naman na mayroong single pot caliper. Mags po ang ginamit dito na may 90/80/17 na tubeless na gulong. Napakaganda ng disenyo ng decals nito sa kanyang palikpik na merong GTR Supra na boldly aggressive look design na dagdag forma sa motor. Dumako naman tayo sa kanyang likuran at unahin natin ang taillight na naka-pointed design mga idol at ordinary bulb ang gamit. Flexible naman para sa signal lights at gumagamit ito ng
ng peanut valve. Gumagamit naman ito ng monoshock absorber para suspension para naman din sa underneath design. Meron din po siyang disc brake with single pot caliper. Ang gamit nito sa kanyang braking system, mags din ang ginamit niya na merong 120/70/17 na tubeless na gulong. Sa gilid naman ng likuran ay makikita natin ang very boldy and aggressive na minimal logo na GTR 150 decals. Sporty alloy and metallic pillion footrest naman ang gamit dito mga idol at sporty muffler with gray and carbon lodi ang disenyo ng muffler cover naman ito. At ang kagandahan pa dito mga idol ay equip pa rin ito ng kickstarter na hindi mo na makikita sa ibang underbone. Dumako naman tayo sa bandang itaas at unahin natin ang controls and buttons. Unahin natin sa kaliwa na merong high and low, horn, signal lights. Sa kanan naman ay merong electric starter button. Sa kanan pa rin mga idol ay meron throttle control with brake lever sa unahan. Sa kaliwa naman ay hand grip with clutch lever na merong foot brake pedal naman para sa likuran. Very futuristic naman and sporty digital console panel ang ginamit dito mga idol. Napaka-solid at very readable at accurate ang mga meter at gauge na dapat mong malaman. Para naman sa upuan ay simple and impressive ang pagkatabas nito sa kanyang upuan. Nice and soft naman para sa foam. At dito naman sa kanyang kambyo ay gumagamit po ito ng 6-speed manual transmission na kung saan ang function nito ay 1 down, 5 up. Para naman sa hatak nito ay gumagamit ito ng chain o kadena na mayroong sprocket rear at engine sprocket. Last but not the least, ang fuel tank capacity nito ay nasa 4.5 liters na matatagpuan naman sa kanyang ilalim ng upuan. Pag-usapan naman natin ang kanyang body dimension. Ang haba ay mayroong 2021mm, lapad 725mm at ang taas nito ay nasa 1105mm. Pasok sa mga daily use kahit na isa itong racing tracking mga idol. Pagdating naman sa kanyang seat height, ito ay may sukat na 786mm at ang total ng bigat nito ay nasa 121 kilograms. Para sa reference nyo mga idol, ako po ay 5'4" in height, kaya medyo malaki para sa 5'4" pababa at sakto naman para sa 5'5" pataas. Para naman sa pagmamaniobra mga idol, ay sakto ito sa 57 kilo katulad ko at okay din sa mga lady rider. At pag-usapan naman natin ang kanyang updated price dito sa Motor Trade mga idol. Ang cash nito ay merong 106,900 mga idol. Ito po ay cash basis only, wala po siyang installment dito sa Motor Trade Santa Cruz, Zambales. At ang kagandahan dito pag ito ang pinurchase mo mga idol ay meron kang libreng Honda riding jacket. Napakaganda at napaka-safe ito lalong sa mga long ride. Paalala lang mga idol, ang presyo ay batay sa website ng Motor Trade mga idol. Pwede itong magbago, depende po yan sa lugar, dealer o promotion ng bawat dealer. Kaya wag sana magalit kung magbago ito. At ayun na nga mga idol, para sa opinion ko lang ay syempre sulit pa rin ito, lalo na hindi pa naman nawawala sa uso ang disenyo niya at sa mga features na sobrang useful din naman. Lalo na sa performance nito na halimaw din at kayang-kayang makipagbakbakan sa race tracking o kahit sa daily use activity. Pero kung ikaw nga ang tatanungin mga idol, sulit pa ba o hindi ito? At kung may pera ka ngayong pambili, Winner X150 ba o Honda Supra GTR 150 pa rin ba? I-comment mo na yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Moto Vlogs TV. Ito po si Haji from Haji Moto Vlogs. Thank you for watching and peace out. Di ba po? Okay lang ng video ko na kaya? Respatan mo ako ah. Wala naman to. Dito voice over. Tapos i-edit mo lang. Yeah.